Magandang hapon po sa inyong lahat. Mainit na balita po, Israel nagsimula na ng pag-atake sa Iran. Iran, gaganti? يا حبيبي ايوه دمر الدنيا هون دمر الدنيا دمر الدنيا. Biglaan, hindi inaasahan. Madaling araw kanina sa Iran nang umalingaw ang sirena sa buong lungsod ng Tehran, capital city ng Iran, dahil sa sunod-sunod na pagsabog sa iba't ibang lugar. Kinumpirma ng iba't ibang Iranian media outlets ang mga narinig na pagsabog sa Tehran at ganun din sa lungsod ng Karaj sa probinsya ng Alborz. Sa kabuuan, 7 pagsabog ang naganap kaninang bandang 2:30 ng madaling araw sa Iran. Kasabay ng mga pagsabog ay nagkaroon pa ng internet disruption sa mga lugar na apektado ng pag-atake ng Israel. Hindi rin nakaligtas sa mga binomba ang libingan ng mismong founder ng Islamic Republic of Iran na si Ayatollah Ruhollah Khomeini, ang kauna-unahang Ayatollah ng Iran. Pero ito ay first wave pa lang ng pag-atake. Sinundan pa ito ng second and third wave ng pag-atake kung saan nakarinig ng mga pagsabog sa southwestern cities ng Al-Haz at Abadan sa Khuzestan province. Sa kabuuan ay nakapagsagawa ang Israel Defense Force ng nasa 20 targets sa mga probinsya ng Ilam, Khuzestan at sa lungsod ng Tehran. Kaugnay nito, naglabas ng opisyal na pahayag ang Israeli Defense Force na inumpisahan na nga nila ang pag-atake. In response to months of continuous attacks from the regime in Iran against the state of Israel, right now, the Israel Defense Forces is conducting precise strikes on military targets in Iran. The regime in Iran and its proxies in the region have been relentlessly attacking Israel since October 7th on 7 fronts, including direct attacks from Iranian soil. Like every other sovereign country in the world, the state of Israel has the right and the duty to respond. Our defensive and offensive capabilities are fully mobilized. We will do whatever necessary to defend the state of Israel and the people of Israel. Naglabas din ang IDF ng larawan o video ni Chief of Staff Lieutenant General Herzi Halevi na habang dinidirekta ang mga pag-atake sa Iran mula sa command center ng Israeli Air Force. Kasama niya si IAF Chief Major General Tomer Bar. Kinumpirma din ng US na nagsimula na nga ang pag-atake at ayon sa kanila, ito ay self-defense lamang ng Israel. Nilinaw naman ng Israel na nakafocus ang kanilang pag-atake sa mga military bases at hindi sa mga oil and nuclear facilities. Karamihan sa mga military bases na ito ay nasa west and southwest portion ng Tehran. Naganap nga po ang pag-ataking ito halos kakabalik lang ni US Secretary Antony Blinken mula sa 5 araw na trip nito sa Middle East upang pag-usapan ang ceasefire sa pagitan ng Israel at Hamas. Nilinaw naman ng US na nasabihan sila tungkol sa hakbang na ito. Ayon kay US National Security Council spokesperson Shan Savet, alam namin na ang Israel ay nagsasagawa ng mga pag-atake patungkol sa mga target nito sa militar ng Iran bilang isang self-defense at bilang tugon sa pag-atake ng ballistic missile ng Iran laban sa Israel noong October 1. Maliban dito, sinabi ng US Defense official sa media outlet na Voice of America na sinabihan sila pero wala silang kinalaman dito. Dagdag pa nila, the United States is not participating in this Israeli military operation. Nagbahagi naman ng mga letrato sa social media ang mga taga-Iran kung saan paroot parito ang mga bumbero sa distrito ng Shahryar sa kanlurang bahagi ng Tehran. Nagdagsaan din sa mga gasoline station ang mga residente matapos marinig ang mga pagsabog. Kaugnay pa rin ito ay nagkaroon din ng malaking pagsabog sa Lamhar na malapit sa Tehran. Sa kabila nito ay hindi na nahimik ang Iran.
Inakilos nila ang kanilang mga anti-air missiles upang salagin ang mga bomba ng Israel. Kumilos din ang air defense ng Syria upang pasabugin ang mga aircraft ng Israel na dumadaan sa kanilang airspace. Pero wala namang napaulat na damage sa mga eroplano ng Israel. Sa kabuuan ay sinasabing nasa 140 warplanes ng Israel ang naging bahagi ng pag-ataking ito. Pinasabog din ng Israel pati ang ilang mga air defense radars sa Iraq at sa Syria. Namataan din ang paglipad ng mga jet fighters ng Israel sa himpapawid na sakop ng Jordan. Sa gitna ng pag-ataking ito, pinulong naman ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang kanyang military staffs sa loob ng bunker sa Kirya Military Base sa Tel Aviv. Samantala, nilinaw naman ng IRGC ng Iran na wala daw military sites na tinamaan at wala rin daw insidente na kinakailangan ng emergency. Pero ayon sa huling report, mayroon daw 2 sundalo ang nasawi sa pag-atake. Nakilala ang mga sundalong nasawi na sina Major Hamze Jahandide at Sergeant Major Mohammed Mehdi Sherokifar. Sinabi rin nila na ang mga pagsabog sa paligid ng Tehran ay may kaugnayan sa pag-activate ng air defense system laban sa mga aksyon ng Israel. Sinabi rin ng IDF na handa ang depensa at opensiba ng Israel at gagawin nila ang lahat upang ipagtanggol ang bansa kung sakaling umatake ang Iran. Sa gitna ng mga pangyayari, nagkausap na si US Defense Secretary Lloyd Austin at ang counterpart nitong si Israeli Defense Minister Yoav Gallant, pero walang nakuha ang media na detalye ng mga usapan. Samantala, naunang sinabi ng US sa Saudi Arabia na in case na umatake muli ang Iran at madamay sila, poprotektahan sila ng Amerika. Matatandaan kasi na tinatakot ng Iran ang mga kapitbahay nitong bansa na sa oras na makialam sila o tumulong sa mga kalaban sa pamamagitan ng mga airspace or military base, tsak-an niya na mananagot sila. Inilabas naman ng Iran ang opisyal na pahayag nito patungkol sa pag-atake. Bagaman sinabi nila na walang masyadong damage na nagawa ang Israel sa kanilang mga pasilidad, nagpahiwatig ang Iranian Foreign Affairs Ministry na obligado silang gumanti ayon sa itinakda ng batas. May karapatan at tungkulin ng Iran na depensahan ang sarili nito laban sa mga aksyon ng foreign aggression, batay sa likas na karapatan ng self-defense ayon sa nakasaad sa Artikulo 51 ng United Nations Charter. Binibigyang diin ng Islamic Republic of Iran ang paggamit ng lahat ng material at espiritual na kakayahan ng mga mamamayang Iranian upang ipagtanggol ang kanilang seguridad at mahalagang interes. Kinikilala rin ito ang mga responsibilidad nito sa kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Binibigyang diin nito ang individual at kolektibong responsibilidad ng lahat ng bansa sa rehiyon upang pangalagaan ang kapayapaan at katatagan. Sinabi ng semi-official IRGC news agency na Tasmin na tiyak na gaganti ang Iran. Handa ang Iran na gumanti laban sa agresyon ng Israel. Walang duda na makakatanggap ang Israel ng nararapat na tuguhan sa anumang hakbang. Inilalaan ng Iran ang karapatan nitong tumugon sa anumang akto ng agresyon. Ito ang mensahe na sinabi ng hindi pa pinapangalan ng opisyal ng Iran sa pahayagang Tasmin. Kaugnay nito, nanawagan din ang ilang mga mambabatas sa Iran na gumanti sa Israel. Ayon kay Member of the Parliament Hamid Rasai, dapat gumanti ang Islamic Republic gaya ng sinabi na noon, ngunit hindi sa parehong antas. Sa halip, dapat tayong magpatibay ng estratehiya na sa bawat bagay na iyong tatamaan, makakatanggap ka ng 10 beses na kapalit. Ayon naman kay Ahmad Ajam na isa ring miyembro ng parlamento, hindi kailangang magmadali sa paghihiganti. Naniniwala ang Iran na ang hakbang na ginawang ito ng Israel ay isang uri ng agresyon. Umaasa naman ang maraming mga analyst na hindi na ito palalalain pa ng Iran. Gayong sila na rin mismo ang nagsabi na hindi naging epektibo ang paghihiganti ng Israel. Pero sa panig ng Israel, tiniyak nila na hindi na masusundan ng mga pag-atake ang mga nangyari sa gabing ito, maliban na lang kung gumanti pa ang Iran. I can now confirm that we have concluded the Israeli response to Iran's attack against Israel. We conducted targeted and precise strikes on military targets in Iran, thwarting immediate threats to the state of Israel. The Israel Defense Forces has fulfilled its mission. If the regime in Iran were to make the mistake of beginning a new round of escalation
we will be obligated to respond. Our message is clear. All those who threaten the state of Israel and seek to drag the region into wider escalation will pay a heavy price. We demonstrated today that we have both the capability and the resolve to act decisively, and we are prepared on offense and defense to defend the state of Israel and the people of Israel. Batay naman sa impormasyon mula sa Israeli intelligence, nagtagumpay sila na wasakin ang mga pagawaan ng missiles na ginamit ng Iran sa pag-atake sa Israel. Inatake rin ng IDF ang mga surface-to-air missile arrays at mga Air Force facilities na pwedeng humadlang sa pagdaan ng Israel Air Force sa teritoryo ng Iran. Sinasabing nawasak din ang S-300 Air Defense System na nasa Imam Khomeini International Airport malapit sa Tehran. Dahil dito, anya, nagkaroon ng kalayaan ang Israel na makakilos sa anumang bahagi ng himpapawid sa Middle East, maging ito pa ay sa bansang Iran. Tila naging satisfied naman ang Estados Unidos sa gitnawa ng Israel dahil sinunod anya nito ang hiling ni Biden na gumanti ng naaayon o proporsyonal sa ginawa ng Iran sa kanila. Hindi rin nagkaroon ng mga inosenteng sibilyan na napahamak o nasaktan sa pag-atake. Ayon naman sa isang senior official sa White House, Mukhang ganun nga talaga ang nangyari ngayong gabi. Ang gumawa ng isang klase ng paghihiganti na pipigil sa anumang tangkang pag-atake pa sa Israel habang iniiwasan ang paglala ng sitwasyon. Iyan ang layunin namin at iyan din ang layunin ng Israel. Kung gaganti ulit ang Iran, kami ay handa na muling ipagtatanggol ang Israel sa anumang pag-atake. Dito na dapat magtapos ang direktang gantihan ng Israel at Iran. Nilinaw na rin ng Israel sa buong mundo na natapos na nito ang kanyang pagtugon. Dahil dito, tinatawagan namin ang lahat ng mga maimpluwensyang bansa na pilitin ng Iran na tigilan na ang mga pag-atake sa Israel upang makausad na tayo sa mga susunod na araw mula sa paulit-ulit na pag-ataking ito. ngayong tapos na ang paghihiganti ng Israel sa Iran, malaya na daw makakatutok ang Israel at ang US sa isinusulong na tigil puktukan sa Gaza at sa Lebanon.